Kamusta mga kapatid? Naway ang kapayapaan ng Panginoong Hesus ay sumainyo at sa inyong tahanan. Amen. Ako si Pastor Antonio Jr. at natutuwa ako na magkakasama tayo ngayon sa panibagong araw ng panalangin. Mga kapatid, kamangha-mangha ang gawa ng Diyos, hindi ba? Marami akong natatanggap na patotoo mula sa mga taong nawala ng pag-asa at tila wasak na ang kasal, pero ibinalik at pinanumbalik ng Diyos. Napakaraming himala mga kapatid. May dalagang nagkwento sa akin kamakailan para ipaliwanag na ang gawaing ito ay hindi akin, kundi ng Espiritu Santo, ng Diyos. At sinabi niya sa akin na mayroon siyang malubhang problema sa kalusugan, isang sakit sa likod na hindi talaga nawawala. At kaya nagpunta na siya sa mga doktor. Umiinom siya ng maraming gamot para lang mawala ang sakit dahil hindi alam ng mga doktor kung paano ito lulutasin. At isang araw, nagdala ako ng mensahe dito na tungkol sa pananampalataya. Kasama na, ikinuwento ko yung tungkol sa babaeng may pagdurugo ng 12 taon, naggastos na niya ang pera niya sa mga doktor. At napakalapit ng kwento niya sa kwento ng matandang iyon. Kaya napuno ng pananampalataya ang puso niya at sa huli, nagdasal kami. Habang ako'y nananalangin mga kapatid, inilagay ng Diyos sa puso ko na maglabas ng salita para sa mga may sakit. Sa likod. Mga kapatid, inangkin ng babaeng iyon, naniwala siya at bigla na lang, hindi niya namalayan. Alam mo, pero may nangyari sa puso niya. Naramdaman niyang parang nag-aapoy ang puso niya at inisip na baka guni-guni lang iyon. Pero napansin niya, lumipas ang mga araw, bigla siyang nawala. Suway. Napansin niyang masakit ang likod niya at naisip, bakit ngayon lang ito nararanasan? Pumunta siya sa doktor at sabi ng doktor, hindi ko alam ang nangyari, pero nagkaroon kayo ng malaking pagbuti. Pagkatapos, ibinahagi niya sa akin habang emosyonal siya. Naisip ko, ang bait talaga ng Diyos, di ba? Si Jesus ay siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman, kaya hindi ka dapat magduda. Pinakamahalaga, tandaan mo ito na sasabihin ko sa iyo. Pinakamahalaga sa buhay Kristiyano, ang pananampalataya. Dahil hindi natin mapapasaya ang Diyos kung wala ito. Iyan ang sinasabi ng Biblia sa Hebreo, Kabanata 11, talata 6. At bakit ko ito pinag-uusapan? Dahil madalas mong titingnan ang iyong kalagayan at parang gusto mo na lang umiyak. Gusto mo na lang umupo at umiyak. Dahil parang magulo ang lahat. Naalala mo ba si Nehemias? Noong nakatanggap siya ng masamang balita mula sa kanyang kapatid, dumating ang kanyang kapatid at nagkwento na pinapahiya ang buong Israel. Ang mga pader ay Queimadas, destruídas. bukas ang pintuan kaya nakakapasok at nilalait ng kaaway ang mga tao. Mga kapatid, ayon sa Biblia, umupo si Nehemias at umiyak ng ilang araw, nanalangin at nag-ayuno dahil hindi niya alam ang gagawin o ang sagot. At minsan tinitingnan natin ang ating buhay, pinipilit natin ang ating sarili dahil hindi natin alam ang gagawin, kahit na totoo naman. Kahit na meron tayong Biblia bilang ating gabay sa pananampalataya at pamumuhay, kahit napapaligiran tayo ng mga taong lumalakad kasama ang Diyos, madalas wala pa rin tayong sagot. At alam mo ba kung ano ang dapat nating gawin? Simple lang, magpatuloy lang tayong lumakad, magpatuloy lang tayong maghahanap sa Diyos, at magpatuloy na sundin ang kanyang salita. Kahit anong plano o gawain natin, sa huli, ang Diyos pa rin ang may huling salita. Amen. Sabi sa Biblia, sa Kawikaan 16, talata 9, ang puso ng tao ay gumagawa ng mga plano, pero ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Ibig sabihin, ang Diyos, hindi kanya pagmamanipulahin, hindi niya gagawin para sa iyo. Pero habang ikaw ay naglalakad, bibigyan kanya ng direksyon. Amen! Doon sa Awit 25, talata 12. Sinasabi rin na ang natatakot sa Diyos ay tandaan ito. Ang natatakot sa Diyos, ibig sabihin, sumasamba sa Diyos, gumagalang. Siya na alam ang kahalagahan ng Panginoon sa kanyang buhay. Kaya, ipinagpapatuloy niya ang pagsasabi na tuturuan siya ng Diyos sa tamang landas na dapat niyang tahakin. Kaya nandito ako para sabihin na bibigyan ka ng Diyos ng direksyon. Magdarasal tayo para sa gabay niya sa iyong hakbang. Gusto kong ipakita sa iyo isang interesanteng kwento kung paano kumikilos ang Diyos sa likod ng mga pangyayari. Palagi ko namang sinasabi yan, di ba? Kasi kapag tinitingnan ko ang sarili kong buhay, sa maraming pagkakataon, akala ko hindi gumagana ang mga dasal ko. Madaming beses, palagi akong humihingi ng mga palatandaan. Alam ko na ikaw na nakikinig sa akin ngayon, madalas ka ring humingi ng mga palatandaan, di ba? Diyos, bigyan mo ako ng palatandaan na kasama kita. Gamitin mo si Pastor Antonio Jr. at kausapin mo ako sa simbahan mga kapatid. Minsan, ang palatandaan ay hindi ayon sa inaasahan mo, pero makikita mo ito sa mga hindi direktang bagay.
Ang banal na espiritu ay gumagamit ng mga tao, mga sitwasyon. Ginagamit ng Diyos ang kahit ano para lang hindi ka sumuko. Minsan, mas malapit ka na sa himala kaysa akala mo. Naisip mo na ba yon? Minsan, isang hakbang na lang at may magaganap na malaking pagbabago sa buhay mo. Ikukwento ko dito ang isang kwento tungkol kay Haring Saul, baka hindi mo pa narinig ang kwentong ito. At ito ay bago pa siya naging hari. Mga kapatid, kamangha-mangha ang Diyos. Excited akong ibahagi ang mensaheng ito dahil alam kong makakabago ito ng buhay mo. At pagkatapos ay magdadasal tayo. Gusto kong ipagdasal ang iyong tahanan, ang iyong pamilya. Kaya mag-iwan ka na ng komento dyan. Hindi ko alam kung alam mo, pero habang kayo ay nagko-komento, nagkiklik sa button ng like, tinutulungan nito ang YouTube na makita na maganda ang video at ipalaganap ito sa mas maraming tao. Dahil dito, paraan din ito ng pag-eebanghelyo. Papuri sa Diyos, magsimula na tayo. Pakiclick agad ang mag-subscribe sa ibaba ng video at i-activate ang kampanilya. Tingnan mo muna dyan tapos piliin ang lahat. Para hindi mo ma-miss ang mga susunod kong video. Ayos ba? Samahan mo ako magdasal tuwing umaga, gabi, at manood ng video sa hapon. Papuri sa Diyos mga kapatid. Gusto kong pag-usapan ngayon ang isang bagay na alam kong pinagdadaanan nating lahat. Pero kakaunti lang ang nakakaunawa sa espiritual na pananaw kung ano ang mga pagkadismaya natin. Alam ko na tinuruan tayong maniwala na kapag kasama natin si Diyos, kusa nang bumubukas ang mga pintuan. Magiging madali ang daan at maayos ang daloy, hindi ba? Maraming simbahan ang nagtuturo ng ganitong ideya at napapaniwala tayo dahil ito talaga ang gustong marinig ng lahat. Sino ba naman ang ayaw makarinig ng ganito? Tingnan mo, bubuksan ni Diyos ang pintuan para sa akin. May trabaho na ako ngayon. Gagawa ng himala si Diyos ngayong linggo at darating na ang matagal mong ipinagdasal. Alam ko na tayong lahat ay gustong makarinig ng mga pangako ni Diyos. Pero may isang bagay na nangyayari sa proseso na kung hindi natin alam kung paano kumilos si Diyos, mga kapatid, tayo ay mabibigo. Minsan, nadidismaya tayo hanggang sa ayaw na nating magsimba o manalangin. Naalala ko minsan na ang tito ko ay sobrang may sakit at ito ay nagsisilbing babala na madalas nating iniisip na obligado ang Diyos na magpagaling. Dahil lang sinabi ni Jesus na ang pangalan niya ay magagamit at kapag nagdasal tayo sa pangalan ni Jesus, gagaling ang may sakit. Mga kapatid, unti-unting nagkasakit ng malala ang tito ko at sinabi ko sa pamilya na gagalingin siya ni Jesus agad. Siyempre, ginagamit ko ang pananampalataya ko, tama ba? At hindi rin ibig sabihin na mali iyon. Dahil sa totoo lang, ipinapakita mo lang na naniniwala ka. Malaking patotoo ito sa harap ng tao. Pero mga kapatid, may ibang plano ang Diyos para sa kanya. Hindi ko alam ang nangyari. Ipaliwanag ko sa iyo. Sinamahan ako ng tito ko sa simbahan. Palagi ko siyang dinadala at ipinagdarasal ng pastor. Bago pa lang akong nagbagong loob noon at sinasabi ko sa lahat na gagalingin siya ni Jesus anumang oras. At lahat ay naghihintay at umaasa, di ba? Pero nagsimula akong lumaban sa mga pangyayari. Kasi habang lumilipas ang mga araw, lalo siyang lumalala. Sa totoo, mahina na talaga ang kalusugan niya. At isang araw, doon sa pagsamba, tinanggap niya si Jesus bilang kanyang tagapagligtas. Sobrang natuwa ako, pero sa parehong oras, pakiramdam ko hindi pa rin sapat yon para sa akin. Totoo, masaya ako ligtas siya, pero mas gusto ko siyang gumaling at nasabi ko na, yun. Kaya ganito ang dasal ko, Diyos, huwag mo akong ipahiya. Parangalan mo ako sa harap ng iba. Sinabi ko na gagaling siya. Mga kapatid, isang araw dinala ko siya sa simbahan at natatandaan ko pa. Linggo ng hapon yon, nagkaroon kami ng pagtitipon para sa panalangin at dinala ko siya. Noong oras na yon, naramdaman ng tito ko ang matinding kapayapaan sa buong katawan niya. May kakaibang nangyayari sa kanya at nagsimula akong magpuri sa Diyos. Sobrang natuwa ako at talagang naging magaan ang pakiramdam niya. Alam mo yon. Pero pag uwi niya sa bahay, pagkatapos ng 1 o 2 araw, ayos na agad siya. Pero hindi pa rin siya tuluyang gumagaling. Então, irmãos, que dê. Lumala siya isang gabi at kinabukasan, pumanaw na. Mga kapatid, ayokong ipaalam kung gaano ako nadismaya kasi sobra talaga akong nagdasal. Sobra akong nagdasal kay Diyos na hindi mangyari yon, mga kapatid. Sobrang lungkot, dismaya at hiya ang naramdaman ko sa mga kamag-anak ko. Kasi ako lang ang nagbagong loob, ako lang ang nagsasabi doon na pagagalingin siya ni Jesus. Pero mga kapatid, habang tumatagal, napansin kong hadlang talaga ang pagkadismaya. Alam mo yon? Sa espiritual kong buhay, hindi na ako gaanong naniniwala kapag tinatawag akong ipagdasal ang iba. Gets mo?
wala akong ganoong kumpiyansa o kasiguraduhan. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang pananampalataya ko. At pagkatapos, sa paglipas ng panahon, talagang sa paglipas lang ng panahon, hindi naging madali. Dahan-dahang pinagaling ako ng Diyos. Ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan at na siya ang pinakamalaking biyaya. Ang pinakamalaking himala sa buhay ng tao ay si Jesus sa puso. Tandaan, mga kapatid, panandalian lang ang mundo. Natutunan ko na nais talaga ng Diyos na mapuno ang langit. Pinapakita niya ang kapangyarihan niya sa pagpapagaling dito sa lupa. Pero minsan, gusto rin niyang iligtas ang tao mula sa pagdurusa. May mga tao na gagaling, pero sila ay may edad na at maaring maligaw pa sila ng landas sa hinaharap. Mga kapatid, ang mga daan ng Diyos ay mas mataas kaysa sa atin. Amen. Sinasabi sa Isaiah 55 na kung paanong ang langit at ang mga ulap ay napakataas kaysa sa lupa, ganoon din kataas ang mga iniisip ng Diyos tungkol sa atin. Kaya naman, syempre, naniniwala tayo hanggang sa huli, iyon ang bahagi natin. Pero ang Diyos, alam niya kung ano ang pinakamabuti para sa bawat isa sa atin. Amen. At ang nakakatuwa, sanay tayo na isipin na tuwing nakakatanggap tayo ng hindi. Sa totoo lang, iniisip natin na gawa iyon ng kalaban. Sa totoo lang, kulang lang tayo sa pananampalataya. Minsan iniisip natin, kung mas marami lang akong nagdasal, nakuha ko sana yung trabaho. Kung talagang kasama ko ang Diyos, hindi sana kinansela ng kliyente na iyon. Pinagpapala sana ako ng Diyos sa pananalapi at sa lahat ng aspeto, di ba? Pero ngayon, ipapakita ko sa iyo gamit ang Biblia na ang pagtanggi ng Diyos ay maaaring maging pinakamagandang nangyari sa buhay mo. Maniwala kayo mga kapatid. Nagsasalita ako base sa sarili kong karanasan. Marami akong pwedeng ibahaging patotoo dito, pero gusto kong pag-aralan mo ngayon ang buhay ng isang binatang tinawag na Saul. Ayon sa Biblia, bago makilala at maging hari ng Israel, si Saul ay isang matangkad na binata lang. Gwapo siya. Anak siya ng isang napakayamang lalaki na si Kis at karaniwan lang ang buhay niya. Alam mo yon. Hanggang sa isang araw, nagkaroon ng problema at ito ay isang karaniwang problema na pwedeng mangyari sa kahit sino. Yung mga hayop sa bukirin nila, ng tatay niya, tumakas at hiniling ng Diyos kay Saul na hanapin ang mga hayop. Tingnan mo kung paano hawak ng Diyos ang lahat ng bagay. Mga kapatid, babasahin ko sa inyo ang nakasulat sa unang Samuel, Kabanata 9, talata 3 at talata 4. Ganito ang sinasabi, isang araw nawala ang mga asno ng ama ni Saul. Kaya sinabi niya sa kanyang anak, dalhin mo ang isa sa iyong mga lingkod at hanapin ninyo ang mga asno. Tinawid ni Saul ang bulubunduking rehiyon ng Ephraim at ang rehiyon ng Saalim, ngunit wala roon ang mga asno, kaya tinawid niya ang rehiyon ng Biblia, Benjamin, pero hindi pa rin nila ito nakita. Amen. Mga kapatid na Saul, pag-isipan ninyo ang tagpong ito. Hindi siya umalis ng bahay para sa espiritual na misyon o misyon, umalis siya para lutasin ang problema ng pagkalugi sa pananalapi. Isa iyong nakakapagod na gawain. Isipin mo, wala siyang payong o pananggalang, nasa ilalim ng matinding init, umaakyat at bumababa ng burol para hanapin ang mga hayop. Sinadya ng Biblia na tukuyin ang mga lugar, Ephraim, Saalim at Benjamin. Alam mo ba ang ibig sabihin nito sa tunay na buhay? Si Saul ay naglakad kasama ang kanyang mga lingkod ng kilometro-kilometrong layo. Maraming pawis, maraming alikabok, maraming pagkadismaya. Sa bawat bayang napuntahan ni Saul, tinanong niya, may nakita ba kayong nawawalang asno? At ang sagot ay palaging hindi. Pagdating niya sa isa pang bayan, isa pang tao ang nagsasabing hindi. Ibig sabihin, nararanasan ni Saul ang nararanasan din natin ngayon. Yung pakiramdam na paikot-ikot ka lang at hindi ka umaabante. Amen, Diyos, kinakausap ka ba? Alam kong marami sa atin ang nakakaramdam nito. Yan yung pakiramdam na pumapasok sa puso mo na parang inuubos mo ang lakas mo, oras mo at pera mo pero wala kang nakukuhang resulta. Mga kapatid, nakakainis talaga kapag nag-abot ka ng resume pero walang tumawag o sinusubukan mong ayusin ang relasyon pero lalong lumalala. Diba? Parang hindi na talaga magbabago ang tao. Parang wala ng pag-asa. O kaya naman sinusubukan mong mag-ipon ng pera. Tapos kapag nagsisimula ka ng mag-ipon ng kaunting pera, nasira bigla ang kotse mo. Ano agad ang naiisip mo? Grabe naman Diyos! Bakit hindi mo agad ako tinutulungan na makahanap ng solusyon? Bakit hindi mo agad inaayos ang problemang ito? Mga kapatid, naalala niyo ba noong sinabi ko sa simula ng mensahe na ipapakita ko kung ano ang nangyayari? Kapag gusto mong gawin ang tama at hanapin ang Diyos, pero parang walang nangyayari o nagiging tama. Ayun, magugulat ka sa makikita mong nangyari. Una,
Gusto kong maintindihan mo na kung nahanap agad ni Saul ang mga asno sa unang bayan ng Ephraim, ano kaya ang ginawa niya? Kukunin lang niya ang mga hayop, tatalian ng lubid sa leeg at uuwi na siya ng masaya. Tama ba? Natapos ang misyon, naresolba ang problema, balik buhay na. Pero, mga kapatid, sobrang mahal ng Diyos ang binatang iyon. Kaya para tunay siyang magtagumpay, kailangan munang magkamali ang mga bagay-bagay. At ipapaliwanag ko sa iyo kung ano ang nangyari dahil pagkatapos niyang Passando umalis, may isang lalaki na kasama niya roon, isang lingkod. Napansin niya na iniisip ni Saul na sumuko na dahil lahat ay pumalpak. At doon siya nagkaroon ng ideya na magbabago sa kasaysayan ng Israel magpakailanman. Tingnan mo, interesante tamam ito. Babasahin ko ang talata 6 ng unang Samuel, Kabanata 9. Ngunit sinabi ng lingkod, may ideya ako Saul, sa bayang ito ay may nakatira na isang tao ng Diyos. Ang mga tao rito ay labis ang paggalang sa kanya dahil lahat ng kanyang sinasabi ay nangyayari. até Hanapin natin siya. Baka matulungan niya tayong malaman kung saan tayo dapat pumunta. Mga kapatid, ito ang masayang bahagi kung saan nagsimula ang pagbabagong ikukwento ko sa inyo. Dahil sa pangangailangan, dahil sa kakulangan na naranasan nila, dahil sa problemang kinaharap nila, kaya nila hinanap si Propeta Samuel. At alam naman natin, di ba, sa natitirang bahagi ng kabanata, hinihintay na ni Samuel si Saul upang pahiran siya bilang unang hari ng Israel. Aleluya! Sigurado akong hindi nila inakala, kahit sa kanilang pinakamagagandang panaginip, na mangyayari ito. se Luwalhati sa Diyos mga kapatid dahil nakikita niya ang lahat at ang hinaharap. May plano ang Diyos para sa bata at kay Haring Saul. Maayos ang simula niya. Di ko alam kung alam mo, pero nagpropesya pa siya at nanalo sa malalaking laban. Isa siyang taong may tindig at sa paglipas ng panahon sa kasamaang palad, gumawa siya ng maling mga desisyon. Naging masuwayin siya, ngunit may plano pa rin ang Diyos para sa kanya. At alam ko na ikaw, sa mga sandaling ito, ay iniisip mo rin yan, Pastor. Lagi akong nagdadasal para sa isang bagay, pero iba ang nangyayari. Dahil hanggang ngayon, wala pa ring solusyon. Pastor, sinubukan ko na lahat. Pumunta sa simbahan, humingi ng panalangin, at matagal na akong nananalangin kasama kayo. Pero wala pa rin nangyayari. da Nangyayari na naman. Mga kapatid, kapag sinasabi sa akin ng mga tao yan, ang unang pumapasok sa isip ko ay ito. Alam ng Diyos kung paano tayo pakikitunguhan. Mapapansin mo na habang hinahanap mo ang Diyos, gumagawa siya sa ibang bahagi ng buhay mo na hindi mo inaasahan. Baka ngayon mas kalmado ka na, baka ngayon mas may pasensya ka na, mas may pag-asa, mas may pananampalataya, baka ngayon hindi ka na ganoon ka-stress tulad ng dati. O kaya naman, mas malaya ka na mula sa kasalanan kahit paminsan-minsan nadadapa ka pa rin, nagkakamali ka pa rin. Mapapansin mo na kung talagang kasama mo si Jesus, ang Espiritu Santo ay gumagawa na sa buhay mo. Amen at Diyos. Madalas napapansin niya na ang puso natin ay nakatuon sa Kanya. At habang hinahanap natin ang mukha ng Diyos, gumagawa siya sa mga bahagi ng buhay natin na hindi natin inaasahan. Kaya mahalaga rin ang pagkadismaya. Naalala niyo ba yung kwento ko tungkol sa tito ko na hindi gumaling ang paningin? Naniniwala ako na pinagaling ng Diyos ang kaluluwa niya at dinala siya sa langit para makasama si Jesus. Na minha visão, irmãos, estava tudo errado. E aquela frustração na minha cabeça era o final de tudo. Nandito ako para sabihin sa iyo na ito, sa totoo lang, ay bahagi ng proseso. Aleluya. May mga tao dyan na minsan, kapag natapos ang relasyon, nagpapanik ang tao. Mga kapatid, may binata na nagsabi sa akin, Pastor, tatapusin ko na buhay ko dahil hiniwalayan ako ng babae at may iba na siyang kasama. Pastor, sobrang sama ng pakiramdam ko. Gusto ko nang sumuko. Sabi ko, kapatid, huwag mong hayaang may magdala sa iyo sa kapahamakan. Kailanman, huwag mong piliin na mapahamak, na mahiwalay sa Diyos magpakailanman dahil lang sa ganitong bagay. Mahalaga ang buhay mo. Ibinuwis ni Jesus ang kanyang dugo para dito at doon ko siya sinimulang payuhan. Salamat sa Diyos kahit paano nawala na sa isip niya ang ideyang iyon. Mga kapatid, tuso ang dyablo. Ginagamit niya ang kahinaan at pagkadismaya mo para ilayo ka sa Diyos at maramdaman mong sumuko. Maraming tao dahil sa isang pagkakasala sa simbahan ay hindi na pumapasok at naapektuhan ang kanilang buhay. Tingnan ninyo nitong mga nakaraang araw, mga kapatid, ako'y bumisita. Nalungkot ako nang makita kong naliligaw na ang isang buong pamilya at hindi na sila nagsisimba. Ayaw na nila sa usaping Diyos, kaya hinanap ko ang dahilan. Tama?
Alam mo ba ang sinabi nila? May isang tao raw sa simbahan na minsang nangangaral. Nakita nila yon na nakakabigla. Kasi sa totoo lang, yung taong yon ay may nagawang ilang maling bagay sa bayan. At sila, paano naman sila? Hindi ba nila nakikita na yung lalaking yon ay ganoon kasama, ganoon makasalanan? Mga kapatid, yung hindi na nila pagpunta sa simbahan, alam nyo ba kung anong nangyari? Sa totoo lang, sila rin ang nawalan. Bakit nga ba hinahanap ang Diyos sa bahay lang? Pwede ka namang pumunta sa simbahan para makisama, makinig ng salita, at umawit ng papuri kasama ang iba. Mga kapatid, kapag lumalayo ka sa kapwa mananampalataya, mas humihina ka laban sa kaaway. Sa pamilyang iyon, ang ama ay naging alkoholiko at tumigil na sa pagpunta sa simbahan. Di ba? Kaya tuwing linggo, nanonood na lang siya ng laro, ang mga anak niyang babae. Di ba? Sa kasamaang palad, naligaw na talaga sila ng landas. Pati nga yung isa ay buntis na. Nakakalungkot talaga makita yon, mga kapatid. Pero gusto kong sabihin sa iyo ngayon na kahit na may mga masamang nangyayari, kailangan mong tumingin gamit ang pananampalataya. Kasi kung hindi, siguradong bibigay ka rin. At para dyan, gusto ko lang magbahagi ng isa pang detalye tungkol sa isang lalaking ang pangalan ay Jose. Alam ko na si Jose, kilalang kilala siya sa Biblia. Pero may isang kawili-wiling detalye dito na halos kapareho ng kwento ni Saul. Nang hinanap ni Saul ang mga nawawalang asno ng kanyang ama, si Jose ay naghahanap din sa kanyang mga kapatid at sa kanilang mga kawan. At gusto kong basahin sa iyo kung ano ang nangyari. Tingnan mo kung ano ang nakasulat sa Genesis 37, talata 15 hanggang 17. Ganito ang sinasabi. Nang lumapit si Jose sa isang lalaki, Da região no habang naglalakad siya sa parang, tinanong, "Ano ang hinahanap mo?" Sumagot si Jose, "Hinahanap ko po mga kapatid ko. Alam niyo po ba kung saan sila nagpapastol?" Sinabi ng lalaki, umalis na sila. Pero narinig kong papunta sila sa Dotan. Kaya sinundan sila ni Jose at natagpuan sa Dotan. Tingnan ninyo ito mga kapatid. Karaniwan lang ang tekstong binasa natin pero nakakatuwa si Jose. Hindi niya nakita ang mga kapatid niya sa lugar na dapat naroon sila, na Siquem. At ang Siquem ay malapit lang sa bahay ng kanilang mga magulang. Kaya kinailangan pa niyang maglakad ng mas malayo. Doon niya nakita ang mga kapatid sa Dotan. Alam mo ba kung ano ang nangyari roon? Doon nakita ng mga kapatid si Jose. Itinapon nila si Jose sa balon at ibinenta siya sa mga mangangalakal na papunta sa Ehipto. Ibinenta si Jose bilang alipin. Tapos sinasabi mo ngayon, "Naku, pastor, misericórdia. Que tragédia, pastor." mga kapatid, hindi talaga iyon trahedya. Nasa plano iyon ng Diyos. Kung nakita ni Jose ang mga kapatid niya sa Siquem na malapit sa kanilang bahay, baka pagtawanan lang siya at bumalik lang sa bahay ng ama niya. Pero nang pumunta siya sa Dotan, na malayo sa kanilang bahay, pumasok siya sa landas na magdadala sa kanya sa bahay ni Potiphar, doon sa Ehipto. At pagkatapos ay nakulong siya, di ba? Alam natin yan. At sa huli, naging gobernador siya ng Ehipto, kung saan ililigtas niya ang mundo. O mundo todo dá fome. Então, irmãos, o fato dele não encontrar os seus irmãos a primeiro momento foi, na verdade, um encontro divino. Deus permitiu, irmãos, os momentos de Mananatili, mananatili, mananatili dito, Ate Rair. Hinahayaan ito ng Diyos para matutunan mong tumingin gamit ang pananampalataya at lumago sa espiritual. Minsan mga kapatid, ang Diyos ay pinapatagal ang biyaya dahil imbes na tayo ay magpatuloy sa paghahanap, imbes na tayo ay magpatuloy sa pakikipaglaban, sa pagsusumikap, tayo ay sumusuko. Kapag tayo ay sumuko, magkakagulo talaga ang lahat. Amen. Hanggat di ka sumusuko, ang Diyos ay laging nariyan sa tabi mo. Di niya hahayaang may mangyaring masama at walang dahong malalaglag kung di niya papayagan. Ang gusto lang niya ay tumigil ka sa pagrereklamo. Huwag mong ikwento ang mga problema mo kahit kanino. Dahil may mga natutuwa kapag nadadapa ka. Kaya tigilan mo na ang pagbubukas ng sarili mo sa kahit sino at simulan mong kausapin si Diyos ng direkta. Amen, pinapayagan ito ng Diyos. Sigurado ako, pinapayagan niya ang lahat ng ito. Para ikaw ay bumalik sa Kanya. Para araw-araw ay mas maging katulad ka ni Jesus at mas mapalapit ka sa problema. propósito que ele tem para a sua. Amen. Kaya, isulat mo sa komento kung tinouch ng Diyos ang puso mo sa salitang ito.
o kung kailangan mong marinig ang mensaheng ito ngayon. Makakatulong iyan na ma-encourage ang iba pang tao. Mahihikayat sila na pakinggan ang mensaheng ito at hindi lang ang panalangin. Dahil naniniwala ako na ang mensahe ang nagdadala ng pananampalataya at ang panalangin ay ang pagkilos ng Diyos para sa atin. Hallelujah, papuri sa Diyos. Kaya, ipikit mo ang mga mata at pagkatapos ng panalangin, hiling ko lang na ibahagi mo ito sa WhatsApp groups at sa mga mahal mo. At ang taong makakarinig ng panalangin ito ngayon, malalaman niya na mahal mo siya, na siya ay napaka-espesyal. Dahil ipapadala mo lang ito sa mga taong alam mong tunay na matutouch ng panalangin ito. Amen. Ipikit mo ang iyong mga mata at tayo'y manalangin. Aleluya, Panginoon kong Diyos at aking Ama. Salamat, Ama, sa lahat ng nagawa mo, kahit sa kabila ng lahat. Sa hiningang ibinibigay mo sa amin araw-araw para lumaban, para harapin ang mga hamon. Salamat, Ama, sa pagkakataong marinig ang iyong tinig. Alam ko, Diyos, na ang salitang ito ay tumama na parang palaso sa tamang target. Kailangan po ba talaga nila ang salitang iyon, Panginoon? May mga tao po dito ngayon, aking Diyos, na umiiyak, mga taong nangangailangan ng agarang sagot dahil sila ay nasa gitna ng disyerto. Ang init ay naglalagablab. Matagal nang hindi makalabas ang taong ito at araw-araw ay nauubos ang kanyang lakas. Panginoon, maawa ka, aking Diyos. Alam ko na ang iyong mga kaisipan ay mas mataas kaysa sa amin at ang iyong mga daan ay perpekto. Kahit na wala tayong maintindihan sa mga nangyayari. Ama, iniaalay ko sa iyo ngayon ang buhay ng aking kapatid na lalaki, ng aking kapatid na babae sa pananampalataya. Kasama ko silang nananalangin araw-araw, Panginoon, tuwing umaga at gabi at madalas nilang nararamdaman na may mangyayaring kakaiba. Ngunit hindi nila alam kung saan pupunta. Hindi nila alam kung saan hahanapin. Kaya naman Diyos ko, naniniwala ako na ngayon ay nagdadala ka ng gabay. Dalhin mo, Panginoon, ang gabay sa aming mga landas. Gaya ng sinasabi ng iyong salita sa awit 25, ang sino mang may takot sa Panginoon, siya ang gagabay sa tamang landas na dapat tahakin. O Diyos, nais naming marinig ka at humihingi ng tawad, Ama, dahil mas madalas naming pinakikinggan ang iba. Conselho dos ímpios. Mga taong di nakikinig o lumalakad kasama ka, mas pinipili kaysa iyong salita at banal na espiritu. Dahil dito, madalas kaming nadidismaya. Ngayon, Panginoon, tumatayo ako bilang propeta sa buhay ng iyong mga anak. Ipinapahayag na ang saradong pintuang ito ay hindi ang katapusan ng taong ito. Ako'y nananalangin, Diyos, na buksan mo ang espiritual na mata ng iyong bayan. Ngayon, Ama, naway makita nila ang iyong gabay kung saan dati ay pagkatalo at kabiguan lang ang kanilang nakikita at magawa nila ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Naniniwala na ikaw, Panginoon, ang umaakay sa kanila patungo sa mas dakilang bagay. Aleluya, Ama ko, alisin mo ngayon ang damdamin ng kapaitan dahil sa pagkadismaya. Gaya ng ako'y gumaling, Diyos ko, dahil sa panalangin na akala ko'y di umepekto. Pero sa totoo lang, Panginoon, ikaw ay kumikilos. Ako lang ang hindi nakakakita dahil ako noon ay hindi pa hinog, Panginoon. Madalas, sobrang kapit natin sa mga plano at proyektong ginagawa natin, kaya hindi na natin napapansin ang plano mo sa likod ng lahat, Panginoon. Patawad po, Panginoon, sa aming katigasan ng ulo. Kapag tayo ay nagrereklamo, sa totoo lang, binubuksan natin ang pinto para sa kaaway. Ngayon, tinututulan ko ang lahat ng kasamaan laban sa mga taong ito. Ama, may mga tao dito na naaapi at pagod, hindi alam ang pinagmumulan ng pagkapagod. Vem. E então os pais. Nag-aalala sila at nagiging tensyonado ang mga tao sa paligid, natatakot sa posibleng mangyari. Ngayon, hinihiling ko, Panginoon, puntahan mo kung nasaan ang babaeng ito o lalaking ito sa kwartong iyon. Itong kabataan na madalas nawala na ng mga pangarap dahil lang sa mga naranasang pagkabigo. O Diyos, ipakita mo sa kanya na isinara mo ang pintuan hindi bilang parusa kundi bilang proteksyon at para itulak siya sa lugar ng pangako. O Panginoon, bigyan mo ang taong ito ng kapayapaang lampas sa lahat ng pangunawa na makatulog siya ng payapa ngayong gabi na alam niyang ikaw ang bahala sa lahat. At iniuutos ko rin na sa sandaling ito, lahat ng sakit na dulot ng emosyonal na stress ay lumayas na ngayon sa katawan na ito. Maging magaling ka sa pangalan ni Jesus. Tanggapin mo ang emosyonal na balanse. Tanggapin mo ang kagalingan sa iyong isipan. Tanggapin mo ang
sa iyong kaluluwa. Ikaw na may mga sakit sa katawan, sakit sa likod, sakit ng ulo, sakit sa tiyan, sakit sa bawat parte ng iyong katawan. Akin ngayong pinapalayas ang lahat ng sakit. Aking inuutusan na umalis ang lahat ng kasamaan, lahat ng karamdaman. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus Kristo, aking kinakansela ngayon sa espiritual na mundo ang lahat ng karamdaman. Lahat ng itinayo laban sa taong ito ay bumagsak nawa sa lupa sa pangalan ni Jesus. O Diyos ko, dalhin mo ang kagalingan at ipadala ang iyong mga anghel. Ama ko, gumawa ka ng isang himalang sobrenatural sa buhay ng taong ito. Hallelujah. O aking mahal na kapatid na lalaki, kapatid na babae, alam ko na nandiyan ka at nakikinig sa akin ngayon. At kung sinusubukan mong punan ang puwang sa iyong puso, gamit ang mga bagay, gamit ang ibang tao, madalas sa kasalanan, gusto kong matagpuan ka ni Jesus ngayon, pero gusto ko ring ialay mo ang iyong buhay sa Kanya. Si Jesus ay kumakatok sa pintuan, pero ikaw ang magpapasya kung bubuksan mo at iimbitahan siya. Amen. Kaya kung bukas ang iyong puso, kung nais mong manirahan sa walang hanggan, kasama si Jesus, kapag pumikit na ang iyong mga mata dito sa mundo, ulitin mo ang panalangin ito ng may pananampalataya at tapang. Amen. Sabihin mo ito, O Panginoong Jesus, iniaalay ko ang aking buhay sa iyong mga kamay. Patawarin mo ako, Jesus, sa aking mga kasalanan. Baguhin mo ako at iligtas mo ako. Inaamin ko na hindi ko kayang gabayan ang aking sariling mga hakbang. Kailangan kita, Panginoon. Naniniwala ako na namatay ka sa krus dahil sa aking mga kasalanan at muling nabuhay upang iligtas ako. Jesus, maawa ka at patawarin mo ako. Baguhin mo ako. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Panginoon, isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Tinatanggap ko sa pananampalataya ang iyong kapatawaran, ang iyong pag-ibig at ang iyong paggabay, ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, Amen. O Diyos, inilalapit ko sa iyo, Ama, ang buhay ng taong nagdasal nito. Naway maiwan na sa nakaraan ang kanyang pinagdaanan. Panginoon, simulan nawa ang bagong kwento ngayon. Isang kwento na hindi nakabase sa kanyang mga nabigong paghahanap, kundi sa iyong kalooban na mabuti, perpekto at kaaya-aya. Panginoon, hinihiling ko na ang mensaheng ito, ang panalangin ito ay kumalat, na libo-libo at libo-libong tao ang maabot, na magkaroon ng kalayaan, kaligtasan at kagalingan sa pamamagitan ng iyong salita na ipinapangaral dito sa internet. Ama, naway makarating ang bidyong ito sa mga ospital, sa mga kulungan, sa mga wasak na tahanan at magdala ng liwanag at pag-asa sa mga taong iyon. Sa ngalan ni Jesus, aking Diyos, ako'y nananalangin at nagpapasalamat sa iyo. Amen. Luwalhati sa Diyos. Alleluia. Uy, bago mo ibahagi ang bidyong ito, gusto ko lang sanang magtanong sa iyo, nakokontrol mo ba ang iyong mga emosyon? Alam mo ba na ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang matutunan mong hawakan o kontrolin ang iyong mga emosyon para hindi ka basta-basta natitinag sa lahat ng nangyayari sa paligid mo? Napapansin ko, mga kapatid, na kahit may pananampalataya at paniniwala sa Diyos ang mga tao, hirap pa rin silang maging tunay na masaya at mapayapa. At dahil dito, mga kapatid, nagsimula akong tumingin sa Biblia at naintindihan ko na ang mga lalaki at babae noon ay hinarap din ang parehong pagsubok. Ansiedade. Tunay. Pinili ko ang 100 kwento mula sa Biblia gamit ang simple at madaling salita para ipakita na kayang malampasan ang pagkabalisa at magtaglay ng mas masaya at magandang buhay. Isang buhay na may kapayapaan sa sarili, sa kapwa, at higit sa lahat, sa Diyos. Ang Diyos ay hindi kumikilos sa pusong balisa. Hinihintay niyang magtiwala ka sa Kanya ng buong puso. Sa librong ito, ipakikilala ko sa iyo ang mga kasangkapan para malampasan mo ang problemang ito. Ayos ba? Gusto kong ipadala sa iyong email ang librong kakasulat ko lang na tinatawag na SEM, Anxiety. Sigurado ako, pagkatapos nito, ikukwento mo ang patotoo ng gagawin ng Diyos. Mga kapatid, libu-libong tao na ang nabibiyayaan ng mga mensahe ng librong ito. Ganito gawin mo! Iwan ko ang link sa ibaba, i-click mo ito para agad mo itong matanggap sa email o bisitahin ang www.semansiedade. semansiedade.com.br. Ayos ba? Naniniwala ako na may magandang plano ang Diyos para sa iyo. Kailangan mo lang magsimula. Ito ay mga simpleng mensahe na magpapala sa iyo. Pagpalain ka ng Diyos, hinihintay kita doon.